Isang nakakagulat na pangyayari ang umano'y lumabas mula mismo sa puso ng pamilya ng Maharlikang Britanya na nagdulot ng matinding pagkabigla sa publiko. Pinaniniwala ang nagsimula ang lahat isang linggo lamang ang nakalilipas nang pumasok si Sophie, asawa ni Prinsipe Edward, sa Buckingham Palace para sa isang pagpupulong na dapat sanay pangkaraniwan lamang. Walang sino man ang nakapag-akala na sa sandaling dumaan siya sa pasilyo, malapit sa pribadong tanggapan ni Camilla, sisiklab ang isang eskandalong yayanig sa buong palasyo. May narinig umanong kahina-hinalang bulungan mula sa likod ng isang nakasarang pinto. Putol-putol na mga parirala ang umabot sa kanyang pandinig. Ang testamento, mga ari-arian, mga lagda, at ang pangalang Charles na binanggit sa isang kontekstong sapat upang magdulot ng kilabot sa sinumang makarinig. Mula sa sandaling iyon, ang simpleng pagdududa ay mabilis na nauwi sa isang tahimik at maingat na pagsisiyasat. Ayon sa mga kumakalat na ulat, isang hindi pa kailanman nangyayaring lihim na alyansa ang nabuo sa pagitan mismo ni Haring Charles at ni Sophie, ang babaeng palaging pinipiling manatili sa likod ng mga eksena. Nang mailatag sa mesa ang lahat ng ebidensya, isang pambihira at walang kapantay na desisyon ang ginawa. Napilitan umano si Camilla na aminin ang lahat, dahilan upang sumabog ang isang eskandalong hindi pa nasaksihan sa makabagong kasaysayan ng monarkiyang Britaniko. Ngunit ano na nga ba ang tunay na nangyari sa loob ng saradong silid na yon? At bakit napilitan si Sophie na kumilos ng napakabilis? Si Camilla ba talaga ang utak sa likod ng lahat? O may isa pang mas makapangyarihang puwersa sa likuran ng pangyayaring ito? Isang puwersang kahit si Haring Charles ay hindi pa natutuklasan. Si Sophie, ang dukesa ng Edinburgh, ay kilala sa kanyang mahinahong asal at tahimik na dedikasyon. Habang naglalakad siya sa pasilyong nababalutan ng makapal na pulang alpombra, dala niya ang katahimikang matagal nang iniuugnay sa kanyang pangalan. Sa kanyang edad na mahigit 60, si Sophie ay hindi lamang asawa ni Prinsipe Edward, ang bunsong anak ng yumaong Reyna Elizabeth II. Sa mata ng marami sa loob ng palasyo, siya rin ang lihim na sandata ng monarkiya, ang taong laging nananatiling malinaw ang pag-iisip sa gitna ng mga unos na hatid ng media. Ang kanyang relasyon kay Haring Charles III ay matagal nang nakabatay sa lubos na pagtitiwala. Isa siya sa iilang kamag-anak sa pamamagitan ng pag-aasawa na maaasahan ng hari sa mga sensitibong tungkulin sa loob ng pamilya, lalo na mula nang lumitaw ang malalalim na bitak sa sambahayan ng Maharlika. Noong unang bahagi ng dekada 2020, malaki ang pagkakaiba ni Sophie kay Reyna Camilla. Mula nang maganap ang marangyang koronasyon, unti-unti umanong nakapagtayo si Camilla ng sarili niyang hiwalay na lambat ng kapangyarihan. Sa harap ng publiko, nanatiling magalang at maayos ang pakikitungo ng dalawang babae sa isa't isa. Subalit sa ilalim ng tahimik na ibabaw na yon, may malalakas na agos ng tensyon na matagal nang gumagalaw. Bilang dating profesional sa larangan ng public relations, sanay si Sophie na makaramdam ng kahit pinakamaliit na pagbabago sa kilos, tono at disposisyon ng mga tao sa kanyang paligid. Sa nakalipas na mga buwan, napansin niya umano na tila nagmamadaling patatagin ni Camilla ang kanyang personal na posisyong pinansyal at unti-unting inilalayo ito mula sa kontrol ng sambahayan ng hari. Noong hapong iyon, dumating si Sophie sa palasyo para sa isang regular na pagpupulong tungkol sa mga pondong pangkawanggawa. Ngunit dahil sa bahagyang pagbabago sa schedule, napilitan siyang dumaan sa kanlurang pasilyo kung saan matatagpuan ang pribadong tanggapan ng reyna. Ito ay isang bahagi ng palasyo
na bihirang dinaraanan ng mga bisita sa ganoong oras. Biglang huminto ang mga hakbang ni Sophie. Isang kakaibang tunog ang umabot sa kanyang pandinig. May narinig siyang putol-putol na paghinga at mga pantig na pilit ibinubulong sa pinakamahinang tinig mula sa likod ng pinto ng opisina ni Camila. Isang pintong yari sa masinsing inukit na kahoy na oak. Nanatiling hindi gumagalaw si Sophie. Idinikit niya ang kanyang likod sa malamig na pader na bato habang pinipigilan ang sariling paghinga upang hindi makalikha ng kahit kaunting ingay. Kumitid ang kanyang mga mata at itinuon niya ang lahat ng kanyang pandama sa maliliit na siwang ng pinto. Mula sa loob, narinig niya ang tinig ni Camila. Wala na roon ang malumanay at magiliw na tono na karaniwan niyang ginagamit sa harap ng publiko. Sa halip, matalim, nagmamadali, at puno ng tensyon ang kanyang boses. Unti-unting nabuo sa isipan ni Sophie ang mga putol-putol na salita na para bang pira-pirasong bahagi ng isang nakakatakot na larawan. Ang testamento, ang mga ari-arian sa Sandringham, kumpirmasyon ng lagda, at higit sa lahat, ang pangungusap na nagpatigil sa kanyang paghinga. Kailangang matapos ito bago magsimula ang susunod na paggamot ni Charles. Malakas na kumabog ang dibdib ni Sophie. Isang malamig na kilabot ang gumapang sa kanyang likod. Ang ideya ng isang lihim na maniobra laban sa testamento ng kanyang bayaw, si Haring Charles, ay hindi na lamang malabong hinala. Sa kanyang pagkakaunawa, sinusubukan ni Camila na ilihis ang napakalaking halaga ng salapi at mahahalagang ari-arian na nararapat sanang manatili sa linya ng dugong Maharlika upang gawin itong sariling pananggalang para sa hinaharap. Bahagyang nanginig ang braso ni Sophie, ngunit mabilis niyang ikinuyom ang kanyang kamao. Bumaon ang kanyang mga kuko sa palad upang maibalik ang kanyang pagpipigil sa sarili. Sa kanyang isipan, lumitaw ang mukha ni Haring Charles, ang lalaking nagsisikap panatilihin ang katatagan ng monarkiya kahit hindi na kasing lakas ng dati ang kanyang kalusugan. Kung totoo ang kanyang narinig, hindi lamang ito simpleng pagnanakaw ng ari-arian. Isa itong malalim na pagtataksil at isang insulto sa mismong pundasyong moral ng monarkiya. Hindi basta-basta pumasok si Sophie sa silid. Alam na alam niya ang mga patakaran ng mundong kanyang ginagalawan. Ang ebidensya ang pinakamahalaga at ang padalus-dalos na pagkilos ay maaaring maging libingan ng katotohanan. Kaya umatras siya ng dahan-dahan, tahimik na parang anino, habang patuloy pa ring naririnig ng kanyang mga tainga ang mababang tinig ng isang lalaking hindi niya kilala sa loob ng silid na tila nagbibigay ng mapanlinlang na pangako kay Camila. Alam ni Sophie na mula sa sandaling iyon, tapos na ang kanyang tahimik na pamumuhay. Nagsimula na ang isang tahimik na digmaan sa loob mismo ng mga pader ng sinaunang palasyong ito. Kung totoo ito, bulong niya sa kanyang sarili habang hindi sinasadyang hinahawakan ang singsing ng maharlikang pamilya sa kanyang daliri. Hindi ko maaaring hayaang magpatuloy ito. Ang dangal ng pamilyang ito ay hindi bagay na maaaring ipagpalit o pagkakitaan. Nanatiling maringal at makapangyarihan ang Buckingham Palace gaya ng dati. Ngunit alam ni Sophie na sa likod ng mga pader na bato nito, isang bagyo ang unti-unting nabubuo. At sa sandaling iyon, siya lamang ang nakatayo sa landas nito, ang tanging taong maaaring pumigil bago tangayin ng unos ang lahat. Si Sophie, ang dukesa ng Edinburgh, ay muling lumakad sa pasilyong natatakpan ng malalim na pulang alpombra. Sa kanyang katahimikan, dala niya ang bigat ng isang lihim na maaaring magwasak sa mismong puso ng monarkiya. Kilala siya bilang babaeng mahinahon, tapat, at laging nananatili sa likuran
Ngunit sa pagkakataong ito, ang kanyang katahimikan ang magiging simula ng isang paglalantad na maaaring bumago sa kasaysayan ng pamilya ng hari. Bilang asawa ni Prinsipe Edward, ang bunsong anak ng yumaong Reyna Elizabeth II, matagal nang nauunawaan ni Sophie ang kahalagahan ng tungkulin, disiplina, at pagpipigil. Hindi siya naghahanap ng pansin. Hindi siya mahilig sa ingay ng publisidad. Ngunit dahil dito, lalo siyang naging mahalaga sa loob ng palasyo. Siya ang uri ng tao na nakikinig bago magsalita, nagmamasid bago humusga, at kumikilos lamang kapag tiyak na siya sa kanyang nakikita. Sa kabilang banda, si Camilla ay patuloy umanong nagpapalawak ng sariling impluwensya mula nang opisyal siyang tanggapin bilang reyna. Sa harap ng mundo, maayos ang lahat. Ngunit sa mga mata ni Sophie, may mga galaw na hindi maipaliwanag. May mga pagpupulong na hindi nakatala. May mga dokumentong tila mabilis na inililipat. May mga pangalan na paulit-ulit na lumilitaw sa mga usapang hindi dapat marinig ng sinuman. Noong hapong pumasok si Sophie sa kanlurang pasilyo, hindi niya hinahanap ang gulo. Ang pakay niya lamang ay dumalo sa isang pagpupulong tungkol sa mga gawaing kawanggawa. Subalit kung minsan, ang pinakamalalaking revelasyon ay dumarating hindi dahil hinahanap ang mga ito, kundi dahil aksidenteng napapadaan ang isang tao sa maling lugar sa tamang sandali. At mula sa sandaling iyon, ang katahimikan ng Buckingham Palace ay hindi na muling naging katulad ng dati. Ngut katahimikang nakakatakot ang bumalot sa silid, katahimikang tanging mabigat na paghinga lamang ng hari ang nakabasag. Umatras si Sophie ng ilang hakbang, ngunit hindi niya inalis ang tingin sa mukha ni Charles. Pinagmamasdan niya ang bawat munting pagbabago sa kanyang ekspresyon. Una, dumaan sa mukha ng hari ang kawalang paniwala. Kumunot ang kanyang mga kilay, na para bang hindi niya kayang pagkatiwalaan ang sariling mga mata. Ngunit nang malinaw na lumitaw ang anyo ni Camilla sa ilalim ng infrared light, at nang makita niyang hinawakan nito ang sobrang naglalaman ng maharlikang testamento, ang kulay ng mukha ng hari ay unti-unting nawala. Mula sa pamumula, ito ay naging maputlang maputla, halos kulay abo. Ang kamay ni Charles na nakapatong sa mesa ay nagsimulang manginig. Hindi niya maalis ang kanyang mga mata sa screen. Subalit nakita ni Sophie ang pagbagsak sa kanyang tingin. Hindi lamang iyon sakit ng isang monarkang pinagtaksilan. Iyon ay pagkawasak ng isang lalaking buong buhay na nagprotekta sa babaeng minahal niya upang sa huli ay matuklasang siya mismo ang unti-unting gumugupit sa kanyang huling pamana. Nang umusad ang video, sa tagpong ang misteryosong lalaki ay minamanipula ang security device. Biglang iniunat ni Haring Charles ang kamay at pinahinto ang kuha. Yumuko siya palapit sa screen. Ang kanyang mga mata ay naging matalim at nagbabanta. Napansin ni Sophie ang paninigas ng kanyang panga. Nakilala ng hari ang kasabwat. Isa itong bagong talagang tagapayo sa sambahayan ng hari. Isang lalaking si Camilla mismo ang paulit-ulit na inirekomenda sa ilalim ng dahilan ng modernisasyon ng pamamahala sa mga ari-arian. Pira-pirasong nabuo sa isip ng hari ang buong sabwatan. Naalala niya ang mga pagkakataong hinikayat siya ni Camilla na baguhin ang mga tauhan. Naalala rin niya ang mga panahong nagtanong ito tungkol sa mga pamamaraan ng pagpasok sa archives sa ngalan umano ng kasaysayan ng pamilya. Lahat pala ay maingat na kinakalkulang hakbang. Ang matinding katotohanan ay nagpabigat sa hangin sa loob ng silid, na para bang unti-unting nauubos ang hininga ng lahat.
Itinulak ni Charles palayo ang tablet na para bang isa itong isinumpang bagay. Sumandal siya sa kanyang upuan, ipinikit ang mga mata at mahigpit na pinag-cruise ang kanyang mga kamay hanggang sa pumuti ang mga kasukasuan ng kanyang mga daliri. Nanatili roon si Sophie nang hindi nagbibigay ng aliw. Tahimik lamang siyang naghintay. Nauunawaan niya na sa sandaling iyon, anumang salita ay magiging walang saysay sa harap ng pagtataksil ng babaeng kahati ng hari sa kanyang buhay at higaan. Pagkaraan ng mahabang sandali, iminulat ni Haring Charles ang kanyang mga mata. Ang dating pagod sa kanyang mukha ay naglaho, napalitan ng malamig na awtoridad ng isang soberanong nakagawa na ng huling pasya. Hindi siya tumingin kay Sophie. Sa halip, diretso siyang tumitig sa larawan ng kanyang mga ninuno na nakasabit sa kabilang dingding. Nagliyab sa kanyang mga mata ang apoy ng paghihiganti at katarungan. Tumayo ang hari. Ang kanyang katawan, na karaniwang bahagyang nakayuko dahil sa bigat ng edad, ay biglang nagmukhang mataas, matatag, at makapangyarihan. Kinuha niya ang tablet at dahan-dahang dumaan ang kanyang mga daliri sa screen na para bang nais niyang itatak sa kanyang alaala ang larawan ng pagtataksil sa huling pagkakataon. Pinanood ni Sophie habang inaabot niya ang internal telephone. Mababa at mabigat ang kanyang tinig, ngunit taglay nito ang nakakatakot na bigat ng isang utos. Iniutos niya ang agarang pagpapatawag sa Reyna. "Magtatapos ito ngayong gabi," sabi niya. Ang mga salitang iyon ay tila hindi nakatuon kanino man. Ngunit umaling-aungaw sa buong silid na parang hatol ng kamatayan para sa mga hungkag na ambisyon. Ibinaba ni Sophie ang kanyang ulo. Alam niyang nagsimula nang umikot ang mga gulong ng maharlikang katarungan at wala nang anumang makapipigil dito sa pagdurog sa mga nangahas magtaksil sa trono. Makapal at nagyayelo ang atmosfera sa study ni Haring Charles na para bang isang nagyelong silid sa gitna ng tag-init. Pinahudyatan ng hari si Sophie na umatras sa isang madilim na sulok sa likod ng matatayog na aparador ng mga aklat. Doon, binalot siya ng anino at siya ay naging isang tahimik na saksi sa huling yugto ng pangyayaring ito. Bumukas ang mabigat na pintong oak, binasag ang nakabibigat na katahimikan. Pumasok si Camila nang may tindig ng isang queen consort. Suot niya ang isang eleganteng kasuotang yari sa kulay krema na seda. At nasa kanyang muka ang karaniwan niyang maamong ngiti. Ngunit nang makita niya si Charles na nakatayo habang nakatalikod sa pinto, matigas ang mga balikat na parang bato. Bahagyang nanghina ang kanyang ngiti. Sa isang iglap, tila gumana ang kutob ng isang taong kakagawa lamang ng isang lihim na kasalanan. Naramdaman niya ang matinding tensyon sa loob ng silid. Gayunman, mabilis niyang ibinalik ang kanyang pagpipigil sa sarili. Bahagya niyang inayos ang perlas na kuwintas sa kanyang leeg na para bang nais itago ang panandaliang pagkabalisa. Dahan-dahang humarap si Haring Charles. Wala na sa kanyang mga mata ang karaniwang lambing o pagpapatawad. Ang naroon ay isang malalim na bangin ng pagkadismaya at galit. Walang bati, kinuha niya ang tablet mula sa mesa, iniharap ang screen kay Camila at pinindot ang play. Mula sa anino, pinanood ni Sophie ang bawat pagbabago sa mukha ni Camila. Sa simula, pinanatili nito ang anyo ng inosenteng pagkagulat. Bahagyang tumaas ang kanyang mga kilay na para bang nanonood lamang ng isang kakaibang pelikula. Ngunit nang umabot ang video, sa sandaling hawak niya ang tunay na testamento at pinapalitan ito ng mga pekeng dokumento, nagsimulang mabasag ang perpektong maskara ng Reyna. Mahigpit na nagdikit ang kanyang mga labi.
Ang kulay ng kanyang mukha ay mabilis na nagbago mula sa mapusyaw na rosas tungo sa maputlang maputla. Halos parang nawalan ng dugo. Humaba ang katahimikan hanggang sa marinig ang tiktak ng antigong orasan sa dingding. Bawat tik ay tila hampas ng martilyo sa isipan ng isang taong may kasalanan. Nagsimulang hindi mapakali si Camila. Tinangka niyang lumapit. Iniunat ang kamay patungo sa braso ni Charles tulad ng nakagawian niyang paraan ng paggamit ng lambing upang magpalambot ng sitwasyon. Ngunit matatag na umatras ang hari. Ang pagtangging iyon ay mas masakit kaysa anumang pagsaway. Nagsimula siyang magbigay ng mga palusot sa pamamagitan ng nagmamadaling kilos. Kumakaway ang kanyang mga kamay sa hangin habang sinusubukan niyang buuin ang isang huling kasinungalingan. Marahil tungkol sa pagprotekta sa mga ari-arian o pag-aalala para sa kinabukasan. Ngunit nanatiling malamig at hindi gumagalaw si Charles. Sa wakas, napigtal ang pasensya ng hari. Malakas niyang hinampas ang kamay sa kahoy na mesa, dahilan upang tumalbog ang mga bote ng tinta at mga panulat. Nabigla si Camila sa biglaang pagsabog ng galit. Napaurong siya at ang kanyang likod ay tumama sa nakasarang pinto. Tuluyang naglaho ang kumpiyansa ng isang reyna. Ang natira ay larawan ng isang babaeng nasukol sa ilalim ng bigat ng malinaw na ebidensyang nasa video at ng matalim na titig ng hari. Unti-unting nawalan ng kontrol si Camila sa sarili. Bumagsak ang kanyang mga balikat. Bahagyang yumuko ang kanyang ulo. Mahigpit niyang kinuyom ang telang seda ng kanyang damit hanggang sa ito ay malukot. Sa sandaling iyon, ang kanyang pag-amin ay hindi nagmula sa mga salita, kundi sa pagbagsak ng kanyang postura. Hindi na kayang itaas ni Camila ang kanyang ulo. Lumiit siya sa harap ng katotohanan. Ang katotohanan tungkol sa planong manipulahin ang mga ari-arian, abusuhin ang matagal ng kapangyarihan at tiwala, at bumuo ng sariling pribadong imperyo, ay hubad ng nakalatag sa harap ng hari. Sa ilalim ng mga ilaw ng study, tiningnan ni Haring Charles ang babaeng minsan niyang ipinaglaban-laban sa lahat upang mailagay sa pinakamataas na trono. Ngayon, ang babaeng iyon ay tila naging anino na lamang ng sariling ambisyon. Dahan-dahang tumalikod ang hari at tumingin sa labas ng bintana patungo sa mga hardin ng palasyo kung saan ang mga rosas ay nakayuko sa ilalim ng banayad na ambon. Nang magsalita siya, hindi ito sigaw o galit na pagsabog. Isa itong mababa, tuyot at mabigat na tinig, puno ng matinding pagod. Taglay nito ang lamig ng isang pinal na pasya, ng isang tiwalang nadurog hanggang maging alikabok. Isang tiwalang hindi na kayang buuin muli ng anumang kapangyarihan. Nakatayo si Sophie sa madilim na sulok, saksi sa buong tagpong iyon na may mabigat na puso. Nakita niya si Camila na pasuray-suray na lumabas ng silid, hubad sa karaniwan nitong karangyaan at naiwan na lamang bilang isang kaawa-awang larawan ng taong nawala ang lahat dahil sa sariling kasakiman. Muling binalot ng katahimikan ang silid, ngunit hindi na ito ang katahimikan ng lihim. Ito ay katahimikan ng mga guho pagkatapos ng isang bagyo. Kinabukasan, hindi na dala ng Buckingham Palace ang dilim at bigat ng mga gabing puno ng pagmamanman. Sa halip, napuno ito ng isang seryosong katahimikang halos nakakasakal. Ang Royal Council, ang pagtitipon ng pinakamakapangyarihang mga tauhan at pinakamahigpit na tagapagbantay ng protokol ng maharlikang pamilya, ay agarang ipinatawag sa malaking bulwagan ng pagpupulong. Ang liwanag mula sa kumikislap na kristal ng mga chandelier ay bumuhos sa mahabang mesa na yari sa makintab na mahogany. Sa paligid nito, naghihintay ang matatanda at seryosong mukha ng mga opisyal para sa isang pahayag
na alam nilang yayanig sa mismong pundasyon ng palasyo. Pumasok si Haring Charles sa silid na may presensyang lubhang naiiba sa nakaraang mga araw. Ang pagod sa kanyang muka ay napalitan ng tila bakal na maskara ng isang monarkang determinadong linisin ang monarkiya mula sa loob. Hindi agad siya naupo. Sa halip, tumayo siya sa dulo ng mesa. Ang kanyang mga kamay ay nakapatong ng magaan sa orihinal na testamento na muling nakuha at napatunayang tunay. Ang una niyang ginawa ay buksan ang dokumento sa harap ng mga miyembro ng konseho upang makita nila mismo na nananatiling buo ang mahaharlikang selyo. Iyon ang patunay na ang katotohanan ay nailigtas sa huling sandali. Samantala, sa ibang bahagi ng palasyo, ang pagkawala ni Camilla ay tila isang itim na butas na humihigop sa lahat ng tingin. Ang mga pribilehiyong matiyagan niyang itinayo sa loob ng maraming dekada, mula sa kanyang personal na seguridad hanggang sa pag-access sa mga trust fund, ay nasuspinde lahat sa pamamagitan ng isang kautusang nilagdaan ng madalian noong hating gabi. Si Sophie na nakatayo sa likod ng hanay ng mga upuang nakalaan para sa pamilya ng hari ay tahimik na nagmamasid sa hindi mapakaling kilos ng mga opisyal. Ramdam niya ang pagbagsak ng isang maliit na dinastiya sa loob ng mas malaking monarkiya. Si Camilla ay hindi na ang kapangyarihang nasa likod ng trono. Siya ay naging isang pangalang binura mula sa mga opisyal na schedule. Mabilis at walang awa ang mga naging bunga. Walang malalakas na pagtatalo. Walang pampublikong paglilitis. Ngunit ang hatol na ibinigay ni Haring Charles sa kanyang asawa ay may bigat ng pagpapatapon sa loob mismo ng karangyaang dati niyang tinatamasa. Ang ganap na pag-alis sa kanyang kapangyarihan at opisyal na tungkulin ay nangangahulugang mawawala si Camilla sa mga pambansang okasyon. Magiging isa siyang multo sa malalayong tirahan, naroroon ngunit wala na sa puso ng maharlikang kapangyarihan. Nang dumaan ang tingin ng hari sa bakanteng upuan ng reyna, walang mababakas na pag-aalinlangan sa kanyang mga mata. Naroon lamang ang matibay na pasya ng isang lalaking pinili ang dangal ng trono kaysa sa personal na pagmamahal na pinagtaksilan. Nang umabot sa sukdulan ang tensyon sa silid, biglang ibinaling ni Haring Charles ang kanyang tingin kay Sophie. Mabagal siyang lumakad papunta sa kanya, sa harap ng nagulat na buong konseho. Sa isang sandaling sumira sa lahat ng nakasanayang tuntunin ng kasaysayan, kinuha ng hari ang kamay ni Sophie bilang hayag at malalim na tanda ng paggalang. Wala siyang binigkas na magarbong papuri. Ngunit ang bahagyang pagyuko ng monarka sa harap ng kanyang hipag ay nagsabi ng lahat. Naramdaman ni Sophie ang daan-daang matang nakatitig sa kanya, puno ng pagkabigla, paggalang, at maging ng pagod mula sa bigat ng mga pangyayari. Nanatili siyang nakatayo ng tuwid. Ang kanyang mga balikat ay hindi na binibigatan ng mga lihim, kundi ng isang bihira at marangal na pagkilalang maharlika na ipinagkaloob sa kanya. Higit pa yon sa isang titulo. Isa itong sagisag ng integridad na nagligtas sa mismong pundasyon ng monarkiya mula sa pagkabulok sa loob. Nagtapos ang pagpupulong sa ganap na katahimikan. Nang magsimulang magsialisan ang lahat, nanatili sandali si Sophie sa malawak na bulwagan. Pinagmamasdan ang anyo ng hari habang nawawala ito sa likod ng mga ginintoang pinto. Itinaas niya ang kanyang kamay at hinawakan ang bagong nakakabit na tanda ng karangalan sa kanyang dibdib. Ramdam niya ang malamig na haplos ng mahalagang metal. Naibigay na ang katarungan. Nabayaran na ng ambisyon ang halaga ng pag-iisa. Ngunit alam ni Sophie na ang tunay na kapalit ng lahat ng ito ay ang sugat na hindi na kailanman maghihilom sa puso ng hari.
Nanatiling matatag at mahiwaga ang palasyo. Ngunit ngayon, tila nalinis ito ng tapang ng isang babaeng palaging piniling manatili sa mga anino. Huminga ng malalim si Sophie. Isang bahagyang ngiti ang sumilay sa kanyang mga labi. Ngiting puno ng ginhawa at panibagong pananampalataya sa kinabukasan ng monarkiya. Ang pagbagsak ba ni Camilla ay hindi maiiwasang bunga ng walang hanggang kasakiman? O siya ba, sa katunayan, ay naging biktima rin ng sariling takot at kawalan ng kapanatagan sa kanyang posisyon sa loob ng isang pamilyang maharlika na habang buhay na nakatali sa malulupit at hindi mapagpatawad na tuntunin?